So ayun, good morning mga kapangarap. Umuulan na naman. Pinta ngayon sa tabi ng Pizza Hut kasi dito tayo sa medical imaging. Okay. Ang sakit ng lower back ko mga kapangarap. Talagang iniinda ko to ng ilang linggo na. So, alam niyo naman mga pangarap, medyo mabigat ang trabaho natin ngayon sa construction, no? So, laging may mga buhatan. Talagang matitinding buhatan mga kapangarap. Bakal, kahoy, kung ano-ano mga kapangarap. Pasarado pa yung pero may nagdodo na dyan sa kasi di ba dyan tayo nagtrabaho dati. Yan, isa pa sa magaganda dito mga pangarap, i-istorya ko lang, no? Na dito kapag nagpa-medical ka, nagpa-check up ka, kung ano ba sa related sa health mo, libre yan ng Canada. So meron tayong card. Ipapakita ko na lang siguro dyan sa side. Yan, mamaya papakita ko sa inyo yung card natin na yun na pinapakita natin. Anyways, meron din tayong kay Doc. Si Doc natin, isang magaling na Doc from saan ba siya? Basta Pangasinan din siya Alaminos kung daw nagkakamali. Shout out Doc, taga Alaminos, 100 Islands dyan sa Pilipinas. Maganda dyan sa 100 Island. So nakilala natin siya, so doon tayo siyempre Pilipino, doon tayo nagpa-check up, di ba? So yun nga, isa sa mga magaganda dito. Kaya parang pag may naramdaman kang something, hindi ka rin mangangamba na magpa-check up or magpatingin dahil kumbaga walang bayad di ba? Kumbaga hindi tayo magdadalawang isip na paano pag wala tayong papa-check up, ganun. Paano pag gagaya niya, nagpa-x-ray ako dito. Last time nagpunta kami kay Dr. Kaburaw, wala rin kami binayaran doon. So dito naman nagpa-x-ray ako, wala rin akong binayaran. So may mga susunod pa, may mga laboratory test pa kami. Ako pala, kasi siyempre sila Mami Dragon, Baby Dragon, nakiuso na rin, nagpa-check up na rin. Nakiuso talaga Anyways, yun nga, since na isa naman ito sa siguro mga perks natin dito sa Canada, and hindi naman siya bad. Bakit? Kasi syempre tayo nagbabayad din naman ng mga tax dito, no? So if I'm not mistaken, kasama yan sa ating binabayaran. Yan yung mga perks natin dahil nagbabayad tayo ng tax. Itong healthcare system dito sa Canada. So anything na gusto mo ipacheck mo. Gusto mo general na check up sa katawan mo, sige, so be it. Wala kang babayaran. So ang meron ka lang babayaran dito mga pangarap, yung kunwari bumili ka ng medicine mo, yan, kunwari ni-require ka ng mga medicines, yan, mga gamot, diyan ka magbabayad. Bibili ka kasi ng gamot dyan syempre sa bilihan ng gamot, di ba? Pero other than that, wala na. So yun ang isa sa mga magagandang perks natin dito sa Canada. Anyways, yung pagbili naman ng gamot, speaking of pagbili ng gamot, minsan kasi may mga company na may mga insurance din, or minsan kino-cover nila yan base sa aking pag-research. Hindi, kasi may itong company natin ngayon is meron naman silang ganyan. Kaya lang, since na bago nga lang tayo sa kanila, meron din silang tinatawag na 3 months na parang provisionary. So after nun, dun ka palang magkakaroon ng kanilang perks o benefits na yung parang allowance for the medicine. So technically, kapag nakuha natin yan, or sa mga ibang company dito, mga ganyan, pag may mga ganyan silang benefits, kung babayaran na nila o may allowance ka sa mga ganyan na klaseng mga benefits, di technically wala kang babayaran, di ba?
Kasi libre na yung pa-hospital mo, at the same time yung medicine mo may pambayad ka na rin. Maliban pa doon, may mga dito kasi mga pangarap, may mga insurances din na kailangan mong kunin. Napaka-mandatory. Hindi naman siya, kumbaga parang napaka-importante niyan, mga insurances dito. So ganun sila ka-systematic dito with regard sa mga ganyang klaseng mga concerns, like health concerns, no? Yes! So, ayun, mga kapangarap, kinuwento ko lang sa inyo dahil nandito nga tayo ngayon. Ang sumasakit sa aking lower back. Alam nyo, ayan, papakita ko sa inyo, ayan, no? Mga ginagawa natin sa ginagawa natin sa construction, no? So talagang ano talaga, katsadahan. And medyo mabigat siya ngayon para sa akin, mga kapangarap, dahil alam nyo naman, nagtatrabaho tayo sa gabi. Wala tayong problema sa trabaho, kaya natin yan eh. Ang problem is, alam mo yung pakiramdam na syempre mabigat yung trabaho sa umaga, tapos pagdating sa gabi di pa magkukok pa tayo. So meron tayong trabaho sa gabi. Yung mga kasama ko kasi, syempre sila ano lang eh, kumbaga yun yung work nila. So okay naman ang bigayan, I mean okay naman ang sahod sa tingin ko. And okay naman din para sa kanila yung mga ganong klaseng sahod. Syempre ako baguhan, so hindi pa ako nag-expect ng talagang ano, pero okay na rin naman yung bigayan dyan. Yun nga lang, ang concern ko is dalawa ang work ko, in which syempre lumaki yung sahod mo pero bumigat din yung responsibility mo. Ganun dito, mga kapangarap, may katumbas na ano, may katumbas na work yung paglaki ng salary. So habang bumibigat, habang lumalaki ang salary mo, bumibigat din ang trabaho mo. So ganun dito, ganun ang kultura dito, no? So ayun, mga kapangarap, medyo shinare ko lang, so papakita ko lang sa inyo, itutur ko kayo sa ginagawa natin sa construction sa umaga, then kayo nang mag-assess kung kayo mismo, mga kapangarap, is kakayanin nyo rin yung ganong klaseng work, di ba, sa umaga. Then alam nyo naman yung aking trabaho sa gabi as cook, di ba? So lagi nyo nang nakikita sa akin yan, yung lagi tayo nagluluto or anything dyan sa ating panggabing trabaho. Ngayon naman, itutur ko naman kayo sa pang-umaga nating trabaho. Dadaling ko kayo sa construction. So ito na, mga kapangarap, no? Panoorin nyo na lang and enjoy the vlog or the videos, no? Okay, mga kapangarap, so thank you sa ating sa ating lower back. Medyo siyempre nagpa-doktor na tayo, so medyo sa tingin ko may masmasan tayo dahil malalaman natin ang ating ngayon, status natin ngayon, no? Anyways, ayan, panoorin nyo na, mga pangarap, no? So to God be the glory. Subscribe lang kayo sa ating mga channels, no? And peace out, bye bye.